I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the riding line is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. Sir, Duterte is a very charismatic figure and a lot of people are behind him. Kung maalala nyo, lahat yung mga anomalyang mga proyekto na pinondohan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa bansang China. So pinayagan natin pumasok ang China, maghanap at kumalap ng tanging yaman sa ating karagatan, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong, bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon nadideklarang null and void. No? Ang pinaka-latest, yung North Rail, na napadeklara namin na hindi nga kasunduan at sa proseso ng bidding. Tingin ko nagkaroon ng bentahan dyan. Attorney, itong joint seismic exploration, ito ba yung naging basihan? Meron tayong nababasa, Cathy, na yung mga joint projects nila, Ginoong, may mga negosyante yung Pilipino. Oh, may malalaking negosyante. Well, alam mo, ito yung pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. Alam mo, matapos nung pagpayag na yun, tsaka lang nagkaroon ng kontrobersiya sa Rectobank. Ang Rectobank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa Panatag. Dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Kaya nagkaroon ng kontrobersiya. Nagbunga ng kapayapaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula. Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha, ha, ha! Deepfake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, bangag! Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. Your president, coke addict. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if means killing people kneeling down with their hands tied at the back, that's all bullshit. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Kaya may order rin ganyan sa sutukin mo. Walang pakialam dyan sa human rights nila. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. Si Paulo Duterte, maliit pa lang, ako na ang nag-i-escort kami ni SPO2 Maranga, SPO2 Baluran, kami ang escort bata pa yan hanggang lumaki na yan si Paulo Duterte. Meron na siyang asawa, gamit yan ng drugs, ito si Paulo Duterte. Matagal na yung bata pa, gumagamit yan. Gumagamit ng, ano ba? Ang pagkakaalam mo, umuutos hindi lang umuutos ng pumapat si Paulo Duterte ngayon. Dahil parang sadista na rin sila. Marami nang inutos niya, ipapatay, pinapatay. Ganyan yung parang sabog pupunta sa amin. Doon kami pumunta ng opisina, parang umuutos nga
parang manok ang tao sa Davao City. Walang dahilan. Ang ibig ko sabihin ng sabog, parang lulong sa droga si Paulo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. That is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Yung may order ko rin ganyan, shoot to kill. Walang pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. Tandaan, ang taong matino ang utak, hindi pumapatay. Ang taong bangag, nakakagawa ng krimen na pagpatay. Evidence ng pagkabangag ang pagiging marahas. Real talk.